Salamat kay Pangulong PBBM, kay House Speaker Martin Romualdez dahil ipinapatunayan nyo lamang na wala kayong panahon para sa mga patutsada sa inyo. Bagkus, ipinapakita ninyo ang tunay na paglilingkod at pagsiservisyo at nakikinig kayo kung ano pa ang pwedeng iambag sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na sa mga OFW. Again, Ganun kasikat, ganun kaganda ang reputasyon ng Pilipinas. Ganun kaganda ang reputasyon ng Pilipino. Dahil sa inyo, dahil sa inyong galing, dahil yung pagsisikap, dahil iba ang Pilipino, dahil hindi lamang yung trabaho ang ginagawa. Kung hindi talagang may malasakit. hi mga kababayan, alam nyo po, first time kong nakita, nung mula ako natutong maging political vlogger, alam nyo po, dito sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos, napakagandang tignan na kung saan na nagkakaroon siya ng time, panahon para sa mga kababayan natin na tinatawag na mga bagong bayani. Ano po ba ito? Ito po yung mga bumubuhay ng ating ekonomiya na every year nagpapadala po sila ng mga remittance. Ito po yung mga tinatawag na mga makabagong bayani na mas kilala bilang OFW. Yes, kanina po nagkaroon po ng activity sa Malacanang, kasama po ang mga ibang kababayan natin na mga OFW, pagpapatunay lamang na mahalaga ang mga OFW sa ating pamahalaan, lalo na kay Pangulong PBBM. Kaya po, sa ganung paraan, pinapakita niya ang pagpapasalamat, pag-angat, at pagtanaw ng utang na loob. Katuwang ang ating House Speaker Martin Romualdez, na kahit binabatikos, kahit sinisiraan, kahit pilit na pinalalabas na masama na ginagawa, pero hindi sila nagpapaapekto. Bangkos, continue ang kanilang ginagawa para ipadama ang serbisyo at pagmamahal sa ating mga kababayan. Kaya again, salamat kay Pangulong PBBM, kay House Speaker Martin Romualdez dahil ipinapatunayan nyo lamang na wala kayong panahon para sa mga patutsada sa inyo. Bagkus, ipinapakita ninyo ang tunay na paglilingkod at pagsiservisyo at nakikinig kayo kung ano pa ang pwedeng iambag sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na sa mga OFW. Again, maraming salamat, President PBBM, House Speaker Martin Romualdez. Ito po yung video na kung saan yung activity po kanina, dyan po sa Malacanang. Aspires for all OFWs and their families under Bagong Pilipinas. Freedom from poverty and uncertainty and a future filled with hope, dignity, and prosperity. To our President, Sir, your steadfast dedication to uplifting the lives of our OFWs reminds us of the importance of working hand in hand toward a brighter future for every Filipino family. You once said, "You OFWs represent the fighting faith of the Filipino as a nation and as a people. Let us transform your overseas journey into inspirational stories for all time." Today is a testament to that commitment. Thank you very much, Mr. President. To our dear First Lady and the First Family, thank you po for your warmth, your all-out support for our migrant workers and their families. And to our OFWs and their families, this day is for you. Ang araw na ito ay para sa inyo. Ang tahanan ninyo sa gobyerno ay narito po para sa inyo. May this celebration remind you that wherever you may be in the world, the Philippines is your home, and you are deeply cherished, loved, recognized, and appreciated. We honor and thank you today.
And may the songs, the gifts, and the smiles shared today bring cheer to your hearts and inspire us all to continue working for the betterment of our kababayans. Let us celebrate this season with the enduring Filipino values of love, unity, and bayanihan. Again, a warm welcome to each and every one of you. Maraming salamat at maligayang Pasko po sa ating lahat. Thank you very much, Secretary Hans. Mr. President and First Lady, katulad po ng inyong direktiba na ang OWA at ang DMW ay pangalagaan ang mga anak ng ating mga OFWs, we are very, very proud and happy to announce to you that we have about 17,000 children na nasa ating pong pangangalaga ngayon. At bilang pasasalamat, Mr. President and First Lady, bilang pasasalamat, atin pong matutunghayan ngayon ang resulta ng ilan po sa ating ibinigay na workshop sa kanila training. Mga kaibigan, Mr. President, First Lady, narito po ang mga anak ng OFW, ang DMW OWA Children's Circle. Hala! Nawalan ng signal? Walang signal? Walang signal? Ah! Hindi na bisyo ang pagkakaroon ng wifi sa bahay sapagkat ito ay sa amin nakakatulong sa pag-aaral. Ang wifi din po ang katulong namin Kaya internet, huwag kang mawawala dahil ikaw ang aming link sa mga mahal namin sa buhay na OFW. Bakit kung kailan pa tawag ay nakaschedule na? Kapag ready ka na, saka pa naglalab ka, internet mo yan stable pala. Hello signal, ikaw ba ay nang asar? Hello signal, timing mo'y wala sa lugar. Ngunit wala ka pa. Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa'yo? Bakit ba naman kailangang lumisan pa? Tanging hangad ko lang ay makapiling ka. Sana ngayong Pasko ay makasama ko ulit kayo. Hinahanap-hanap kalinga mo. Kahit malayo ka, nangangarap at tumaas sa piling ko. Muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Thank you, Daddy, for being with us this Christmas. Pero sana, dito ka na lang, ha? I love you. Thank you so much for all the sacrifices that you have made, Ma. See you sa New Year. Big ka ng cookies, ha? I love you! Hi, Ma! Kahit wala ka dito, lagi mo tatandaan na nasa puso't isip kita. Mahal kita! Maraming salamat po na nagsulong sa amin. I love you po. I miss you. Ma, always remember that we appreciate all the things that you have done sa amin ni ate. Miss you! Advance Merry Christmas pa! Thank you sa lahat. I love you! Hi, tita. Uwi ka na. Kami na naalagaan mo. I love you. Mag-iingat ka palagi.
Hi, Daddy. Happy holidays. Bumalik ka na. Hi pa, excited ako umuwi ka sa Pasko. I love you and I miss you. Ay, tita, sana po makauwi ka na po next year. Miss na kita. Sana po mayakap na kita. I love you, I miss you. Hello ma, hello pa. Sana makasana ko po kayo sa Noche Buena sa susunod na taon. Maraming salamat po. I love you both. Hey, tita, thank you for everything. Magdagat na po tayo ulit. Sana ngayong Pasko, makasama ko. Hinahanap-hanap ka rin ako. Kahit malayo ka, nangangarap at umaasa pa rin ako. Muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Nais po naming pasalamatan si President Bongbong Marcos at ang DMW, Department of Migrant Workers, at sa mga magulang namin bukod sa pag-aalaga sa inyo ng OWA. Kami din ay binigyan ng pansin ng OWA sa pamamagitan ng libreng acting workshop na ito. Sana sa susunod na Pasko ay magkakasama na tayo. Muli, ang aming pasasalamat sa OWA. Dahil sa OWA, ang puso ay, pamilya ay puso. Sulong ang kapakanan ng ating mga kababayan. Malayo man sila sa ating bayan. Proteksyon at malasakit kanilang makakamtan. Hatid ito ng OWA para sa sambayanan. San man dako, san man sa mundo, OWA ay narito, kaagapay natin. Mahalagang bawat sakripisyo. Ang OWA ang laging kasama mo. Maraming salamat, OWA Children's Circle, sa isang napakagandang performance. Talaga namang napaka-talented ng ating mga anak, ang ating anak ng mga OFWs. And let me give recognition to our good friend, Director Franny Zamora, for conceptualizing the whole number. Thank you, my friend. The left behind children really Teka, unas reminds ka muna us. ng luha. Pareho tayo nag-iiyakan dito. The left behind children of our OFWs, they really remind us why we are doing what we are doing. And at this point also, I'd like to recognize someone who shares the same advocacy as the DMW and OWA pagdating po sa pag-aalaga sa left behind children. Ladies and gentlemen, we are also joined today by Miss Universe Philippines, Chelsea Manalo, who represents mula sa talented na anak ng ating mga OFWs. At si Ma'am Chelsea ay anak din po, Mr. President, Ma'am First Lady po ng isang OFW. Ngayon naman ay panoorin natin ang isang special video feature na nagpapakita ng pagsisikap at galing ng ating mga OFWs. We want Dubai to be number one. That's the vision. Back then, it seemed like a desert dream. But we had brothers who believed that our desert is a land of endless opportunities, who believe nothing is impossible to a willing heart. The Filipinos. And so they came, the best and the brightest, with the will and the skill to build the biggest and the tallest.
brother Filipinos, your hearts and your minds help give life to our Dubai dreams. I am Chris. I am the Philippines. And take your MacBook so we can answer your page 28. She knows her cooking, but she sure also knows her math. You become my best. Some people care too much. I think it's called. She make books, my loyal friends. She makes me feel good, even if my body doesn't. You become my best friend. Thank you very much today. My very best friend. You become my best friend. Thank you, Ma and Dada. There's a line from a book she once read to me. Some people care too much. I think it's called love. No, it's called Jonah, my Filipina best friend forever. Become my best I am Jonah. I am the Philippines. This is not a cruise ship. Nobody gets stranded. So imagine my surprise. Chief Officer Jasmine reporting, Captain. Container ships are tough assignments. You sail with monster cargoes and killer waves. You navigate using lights, depths, charts, instruments, and instincts, all at the same time. You always want the best. And I remembered. She is from the Philippines. You did a great job, Jasmine. Captain Jasmine. Captain Jasmine. I am Captain Jasmine. I am the Philippines. Sometimes in our lives, when things go wrong, we all have sorrow. But if we are wise, I do what's right. We know that there's always tomorrow. I give my best. I keep caring. Lean on me when you're not strong, and I'll be My your friend from the Philippines. Thank you. I'll help you carry on. I am Charm. I am the Philippines. Lean on me. Charm. We truly give the world our best. May na-miss out lang pong hindi nakatayo. Yung pong kasama, Mr. President, Madam First Lady, sa pag-design at paggawa ng Burj Khalifa. Engineer Christopher Montero. Proceed na tayo. Ikaw na. Ladies and gentlemen, let us all welcome Executive Secretary Lucas P. Bersamin for the introduction of our guest of honor. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating Executive Secretary, Chief Luke Bersamin. Pagsiupo po tayo. Kasama rin natin ang Migrant Workers Secretary, Secretary Hans Leo Katdak, ang Human Settlements and Urban Development Secretary, si Jerry Acusar, nandito rin kasama natin, ang PAGCOR Chairman Al Tenco. Siyempre kasama natin, nakita mo naman at nandito si ang ating First Lady Lisa Araneta Marcos.
At ang kayong lahat, ang ating mga bagong bayani na hindi ko dapat tanggalin na natin yung bagong bayani. Matagal na kayong bayani. Mga bayani ng ating bayan, mga overseas Filipino workers. Mga kasama ko sa pamahalaan, magandang hapon po sa inyong lahat. Na maghahingi lang ako ng paumanhin ninyo at napilitan tayo magsiksikan dito at inabutan tayo ng biyaya ng langit. Kaya tilinipat na muna natin dito. Pero mas maganda yan. Mas maganda na rin yan dahil mas cozy ang ating pagsasama ngayon. Kaya welcome po. Welcome sa inyong lahat sa Malacanang Palace. Salamat po sa inyong pagpunta rito upang sama-sama natin ipagdiwang ang Kapaskuhan. Taon-taon ay inaabangan ng aking pamilya ang panahon na ito dahil naging tradisyon na po namin na buksan ang pinto ng Malacanang sa publiko at maghandog ng simpleng selebrasyon. Bilang nagkakaisang pamilyang Pilipino, ikinalulugod ko pong salubungin kayo, mga minamahal naming OFW, kasama ang inyong pamilya dito sa Malacanang, ang tahanan ng sambayanang Pilipino. Ito pong pagtitipon natin ngayon ay isa sa mga paraan na pagpapaabot ng aming taus-pusong pasasalamat at pagsasaludo sa inyo. Ano man ang inyong mga naging karanasan at pinagdaanan sa labas ng bansa, masaya naman ako na nakauwi kayo lahat na ligtas at kasama nyo muli ang inyong mga mahal sa buhay, lalo na kapag Pasko. Ang mga pamilyang kasama natin ngayon, kabilang ang mga na-repatriate mula sa Israel, sa Lebanon, ay talagang nagbibigay inspirasyon sa ating lahat. Ang inyong tapang at katatagan ay nagsisilbing ilaw ng pag-asa para sa maraming Pilipino. Ang dedikasyon nyo para sa inyong mga pamilya at sa ating bayan ay tunay na binibigyan talaga natin ng halaga. Batid namin na iba't ibang uri ng sakripisyo ang pinagraanan ng ating mga OFW. Una na, ang mamulay sa inyong mga pamilya. Samahan pa ng kalungkutan, dala ng pagka-homesick at pag-adjust sa kultura at klima ng ibang bansa. Ang kapalit naman at bunga ng inyong mga sakripisyo ay isang maganda, komportable at maayos na pamumuhay para sa inyong mga pamilya, pag-asenso ng inyong mga komunidad, at kaunlaran ng ating buong bansa. At maganda na nakapag-perform yung ating mga anak ng OFW. At maalala nga natin, lagi natin, siyempre kinikilala lagi natin ang sakripisyo at ang tapang ng ating mga OFW. Huwag natin sana naman makalimutan, yung mga naiwang pamilya dito sa Pilipinas ay nagsasakripisyo rin. Dahil namimiss kayo at saka isipin nyo, pag kayo mga kabataan, napakahirap naman nagtsatsaga ng walang signal. Parang nakita ko yung mga anak ko. Sabi ko, Dad, walang internet. Anong gagawin natin? Walang internet. Hindi naman nakakapagtaka. Dahil yan lang ang pamamaraan para makausap kayo, para makipagkwentuhan, makapag-zoom ng konti, at makapagbate pagka hindi kayo nakakauwi. Dagdag pa riyan, dahil sa inyong mga OFW, mas umangat ang pagkakilala ng galing, sipag, at kabaitan ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Sa katunayan, maya-maya lamang ay mayroon tayong mga kilalanin na pararangal para sa mga OFW dahil sa ipinakita nilang kahusayan at karapat-dapat na hangaan at tularan. Alam niyo po, pagka ako'y bumabiyahe at nakakausap ko yung mga presidente, yung mga prime minister, yung mga namumuno sa mga iba't ibang bansa, lalong-lalo na kung saan marami ang Pilipino. Bago pa ako makapagyabang na sasabihin ang galing ng Pilipino, nauunahan ako. Sila ang nagsasabi sa akin, ang galing ng Pilipino.
Kaya't napakaganda. Kung minsan, silang nagkikwento, sabi, na maganda yung example, yung sa video, UAE. Yung sa UAE, galing lang kasi ako dun eh. At nakakilala ko ang presidente ng UAE, si Sheikh Al Nahyan, at saka ang kanilang prime minister sa ano naman, sa Dubai, si Sheikh Al Maktoum. Ganun ang sabi sa akin. Sabi nila, laging ganyan, sabi nila kung wala ang Pilipino, hindi naging ganito kasikat ang UAE. At laging ganyan. Sa Saudi Arabia, ganun din ang sinasabi sa akin. Sa London, ganun din ang sinasabi sa akin. Sa England, sa Italy. Kahit saan ako pumunta, ganyan ang sinasabi. At ang kasunod, pagka sinasabi, ang galing ng Pilipino, hangang-hanga kami sa mga Pilipino, gustong-gusto namin. Ito na yung kasunod, meron pa ba? Sinasabi, inuubos nyo lahat ng mga manggagawa namin. Pero ganun kasikat, ganun kaganda ang reputasyon ng Pilipinas. Ganun kaganda ang reputasyon ng Pilipino. Dahil sa inyo, dahil sa inyong galing, dahil yung pagsisikap, dahil iba ang Pilipino, dahil hindi lamang yung trabaho ang ginagawa. Kung hindi talagang may malasakit. Kung meron kayong alaga, iba ang malasakit na pinapakita ng Pilipino. Tapos ang sipag ng Pilipino, ang galing ng Pilipino, ang daling turuan. Ang daling turuan. At yung ating mga OFW, laging handa kahit na wala na, hindi nakasama sa trabaho, ginagawa pa rin. Nagbo-volunteer na kung ano-ano. Tapos, sabay, hindi lang sa trabaho magbo-volunteer pa para tulungan yung kapwa Pilipino. Kaya napakaganda ang naging reputasyon natin. At hindi ko na kailangan ipagmalaki ang Pilipinas. Ang mundo, ang nagmamalaki sa Pilipino sa akin. Kayo ang naging katunayan na kayang-kaya makipagsabayan ng mga Pilipino sa talento, sa talino, sa husay ng mga pinakamagagaling sa buong mundo. Higit pa riyan, ang tulong na inyong ibinabalik sa ating bansa sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga remittance ay talaga naman ay hindi mapapantayan. Kaya naman, narito kami upang isulong ang inyong mga karapatan at upang tugunan ang inyong mga pangangailangan. Narito ang ating Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration, OWA, kasama ang iba't ibang sangay ng pamahalaan. Gayon din ang ating mga konsulado at embahada sa iba't ibang bahagi ng mundo. Upang siguruhin ang kapakanan ng ating mga OFW, kasama na ang kanilang mga pamilya. Andito yata ang ating mga labor attaché. I think some of them are marami sa... Ayan, ito yung mga labor attaché. Ito yung mga... Ito yung mga tumutulong sa atin at tinitiyak na kung ano yung mga pangangailangan ninyo. Maraming salamat sa serbisyo ninyo. May mga programa ang pamahalaan para sa inyo gaya ng mga livelihood program para sa mga balik OFW at paggawad ng scholarship para sa pag-aaral ng inyong mga anak. Noong nakarang linggo, ay pinasayanan natin ang groundbreaking ng OFW Hospital, Bagong Pilipinas Cancer Care Center. Ito yung sa Pampanga. Ang layunin nitong ospital na ito ay magbigay ng libreng serbisyong medikal gaya ng chemotherapy, radiotherapy sa mga OFW natin may iniindangan na matitinding sakit. Patunay ito sa masinsinang pagtugon ng pamahalaan para sa inyong mga pangangailangan at kaginhawaan. At para naman sa mas komportableng paglalakbay ng mas maraming OFW, nagbukas na rin tayo ng OFW Lounge sa NAIA Terminal 3 na pwede ninyong gamitin habang nag-aantay ng inyong mga flight na paalis.
Makakaasa kayo na dadagdagan pa ng ating mga OFW sa ilang pang mga international na paliparan dito sa bansa. Upang masiguro na protektado at ligtas na naninirahan ang ating mga kapwa Pilipino sa ibayong dagat, mas pinapaigtin din namin ang kooperasyon at pagkakaroon ng mabuting relasyon sa iba't ibang mga bansa. Bago ako matapos, alalahanin din natin ang ating mga kababayan sa ibang bansa na ngayon ay nagpapasko malayo sa kanilang mga pamilya. Isama natin ang kanilang kaligtasan, ang kapakanan ng bawat Pilipino at ang kapayapaan sa buong mundo sa ating araw-araw na dalangin. Sama-sama tayo tutungo sa isang mas maliwanag, mas masagana at progresibong bagong Pilipinas. Muli, maraming salamat sa lahat ng inyong ginagawa. Maraming salamat sa lahat ng ibinibigay ninyo sa Pilipinas, ang inyong ginagawa upang pagandahin ang pangalan ng Pilipinas, upang patibayin ang ekonomiya ng Pilipinas. At lahat kami naman ay gagawin namin, ay susuklian naman namin ang inyong sakripisyo ng kahit papano lahat ng aming maaring gawin para maging mas ligtas kayo, maging mas maginhawa kayo. At hindi lamang ang mga OFW, kundi pati na ang inyong mga pamilya. Yan po, lahat yan ay gagawin namin para sa inyo. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay ang ating mga bayaning OFW at ang inyong mga pamilya. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. At this point, we would like to invite the President, Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Luis Araneta Marcos, Executive Secretary Lucas P. Bersamin, and DMW Secretary Hans Leo Kakdak on stage to give special recognition. Pwede na po tayo magsiupo lahat. To our esteemed bayani na, sabi ng ating Pangulo, hindi bagong bayani, matagal na daw Admin Arnel na bayani ang ating mga OFWs. At patutunayan natin yan ngayon sa pagpaparangal sa ilan sa ating mga napanood kanina sa pagpaparangal ng video sa inyo. On stage, Engineer Christopher P. Montero, our engineer in Dubai. Miss Joanna P. Moncal, domestic worker in Hong Kong. Captain Jasmine Labarda, Ship Captain Seafarer. Miss Charm Espinoza, or representative, caregiver in the United Kingdom. At this point, we'd also like to invite DSHUD Secretary, Secretary Jerry Acuzar, PAGCOR Chairman Al Tenco, PCSO General Manager Mel Robles on stage. Dahil po, hitik na hitik ang ating handog para sa OFW sa Admin Arnel. Yes, tawagin na natin. Sa pagkakataong ito ay dadako naman po tayo sa pag-award ng 4 PH housing units sa 5 maswerteng OFW beneficiaries na nag-apply
para sa mas mura at abot kayang pabahay galing sa gobyerno. Ano nga ba itong 4PH o Pambansang Pabahay para sa Pilipino Housing Program? Ito po ay proyekto ng Department of Human Settlements and Urban Development, kasama na ang Pag-ibig at Department of Migrant Workers. Kung saan ang ating mga Pag-ibig members at qualified applicants ay mabibigyan ng pagkakataon upang makakuha ng sariling bahay sa mas mura at mababang halaga. Inaanyayahan din po natin ang Pag-ibig CEO Marilyn Acosta para sa awarding po. Ay, ito na po pala siya. Katabi na po natin. Hawak na ang susi. Ang susi na gusto ng ating mga beneficiaries. Lahat din po ng OFWs, Mr. President, na award na natin ngayon. Pati po, Mr. President, lahat ng OFWs na nandito, taas ang kamay, ay magkakaroon ng grocery packs mula sa PAGCOR, sa PCSO, sa OWA, at ang mga kabataan dito, meron rin po, Mr. President, First Lady mula sa Office of the President. Yusek PY, pakiusapan lang po natin ang ating mga officials to move a little to their left. Ay, siguro hati. Ay, Para mas maganda-ganda sa ating GM, dito po tayo sa kabilang side. Para po sa gitna si Mr. President. Konting ano po, yan. Okay. thank you. Okay, tuloy Tawagin natin. na po natin ang mga 4PH beneficiaries. Unang-una po, Mr. Jeremy Leno. Ang susunod po ay si Miss Madeline Ann Malyare. Ang mahiwagang susi, Admin Arnel. At katulad ng iyong binanggit, ito ang ating mga beneficiaries na nag-apply sila, no? At nakakuha ng ito, kanilang benepisyo ngayong araw na ito. Number 3 po, Mr. Ramon Mabiyog at represented po ng kanyang asawa, Sharon Joy Mabiyog. Next po ay Ms. Fatima Tolentino, represented po ng kanyang asawa, Mr. Joseph Magat. And lastly po, Mr. Rogelio Crisostomo, represented by Palayan City Mayor Vian Cuevas. Okay. Mr. President, Madam First Lady, hindi po matatapos ang gabing to ng handog. Meron pong special na ipaparaffle ang ating DSUD Secretary Jerry Acuzar para po sa lahat ng OFWs na nag-attend, pwede pong may manalo ng 2 condominium unit sa Palayan City. Lahat po ng pangalan ng OFWs, tahimik po sila, ayaw nila magingay. Ay, nandito po, Madam First Lady, Mr. President. Ang request po nila, pwede nyo po ba daw pindutin lang ang screen para umikot, Mr. President? Madam First Lady. Ayan, Yusek PY, ginawa na natin ganyan kasi kadalasan sasabihin sa ilalim kunin. Wala na hong tambiyolo ngayon. DSUD Secretary and DMW, pwede niyo po samahan si Mr. President para po pindutin ito. O, insigto. Ladies and gentlemen, magdasal na po. Isang pindot lang po muna, Mr. President. Ayan na! Ikot tayo! Ayan na! Nako! Ayan na! Ayan na! Sino ba ito?
Okay. Lalabas na. Maan Husay Torres! Maan Husay Torres! At, doon muna. Maan Husay Torres! Hindi siya. Ay, hindi pala ikaw! Hindi Ikaw siya. pala! Nag-practice lang. Nag-practice. Ay, siya! Okay, teka muna, dito naman sa kabila. Madam First Lady, ma'am, baka pwede ikaw naman ang pumindot dito sa kabila. Woo! Okay, ready, get set, go! Yan na! Ayan na. And the winner is... And the winner, Moana Faith Molino Policarpio! Moana! Ay, anak po na! Wow! Ah! Teka lang po, Mr. President, Ma'am First Lady, hindi pa natatapos. No, may condo from DSUD. Pero meron ding furniture at appliances mula sa Bacoor. Yehey! Alam mo, maraming salamat. Napakasaya ng Yusek PY. Alam mo, yung una nating winner ay mapapaalis nga. Yusek, alam mo ba yung ating unang winner? Mapapaalis na sa bahay niya ngayon. Kaya ito. Ayan, nanggigil. Isa pa raw. Napakasaya naman ito, Mr. President! Isa pa! Ready na ba tayo? 2, 3. Ikot na tayo! And the winner of one condo unit, furniture and appliances from Bacoor, Shaira Elina Alzate Sahirol. Isa pa pong bata, Mr. President! Isa pa pong bata! Another condominium unit. Congratulations and Merry Christmas. Wow. Maraming salamat. Napakasaya ng ating Kapaskuhan ngayon. Imagine mo, ala, Diyos ko, parang flat screen TV lang yung inihigi. Para po ang sinisigaw. Ayan, one more daw. Oh, one more! One more from our First Lady. Mula sa ating First Lady. Eto na, ma'am. Pipindutin na. Ready, get set, go! Ayan na ka! Ayan na. Zaira V. Lansigan! Zaira! Pag wala dito, wala! Wave! Wave! Remove. Wala.
One more. Ayan pala siya. Ayun, natulala. Eto, natulala. Oy, grabe kayo. Hindi alam ang nangyari sa kanya. Anak din po ng Nanalo ka. OFWFL. Oo, nanalo ka. Seryoso yan. Presidente na yung kausap mo. Sige. Mr. President, konting interview po natin. Yung ating mga... Sabi niya, Yusek, seryoso ba to? Ayaw maniwala. Unahin po natin. Si Zaira. Zaira, ano ang... yung iyo bang kapatid ay OFW? Yes po. Taga saan? Oman po. Taga Oman. Anong trabaho niyo sa Oman? Nag-ano po ng mga bata, daycare po. Taga saan ka dito sa atin sa Pilipinas? Quezon City po. Quezon City. Palakpakan po natin si Zaira. Ay, ito naman susunod. Ikaw naman, your name. At ikaw ba ay anak ng OFW? Tita ko po, OFW. Nasaan siya? Nasa Japan po. Nasa Japan. Oh. Alam naman, ay balita mo na. Okay, next. Pangalan, please. At ikaw naman ay? Ikaw ba si Moana? Ikaw mismo. Sino ang OFW sa pamilya? Taga saan siya? Hong Kong. Anong trabaho niya sa Hong Kong? Driver. O may bahay na kayo. At na. ito, Mr. President, kachismisan ko to kanina doon sa Land Bank. Yes. Nalulungkot siya dahil wala raw na silang bahay. Papaalisin na. Ang sabi ko sa kanya, basta maniwala ka lang, huwag kang negative. Deswerte ka. Aba siya nga nanalo ngayon. Di ba? Oh. So congratulations sa inyong lahat. Okay, at this point, pwede po tawagin natin ang mga We Give the World Our Best awardees at ang ating pong mga beneficiaries. Groovy na lang. Okay. Wala na. Uulit po natin, bago matapos ang ating programa, ay muli po nating inaanyahan sa stage ang ating mga OFW awardees. Dito na lang We po, give dito the sa world our harapan. best Dito sa and harapan. 4PH for a quick photo op with the President. Lahat po ng awardees dito sa harapan. At, di ba, alam natin to, pag bumibisita ang ating mahal na Pangulo abroad, nag-groovy tayong lahat. So, dito po tayo, nakaharap tayo sa stage para sa isang groovy. Dito po tayo. Dito po tayo sa harapan. Nakaharap tayo sa stage. Dito. Dito po tayo. Sa harapan po kayo. Inaanyayaan po namin yung iba, sumama po dito ng konti sa gitna para sa isang picture. Tayo po tayong lahat. Yung mga bata. Yung mga bata. Yung mga bata dito po sa harapan. Pwede umupo yung mga bata, pwede umupo. Yan. Upo tayo. Okay. Upo ang mga bata sa harap. Yan. Ramdam na ramdam talaga ang Pasko. Maraming salamat, Mr. President, First Lady. Maraming salamat, D-Should, Pag-ibig, Pagcor, Peace
PCSO, DMW, at OWA. At sa panghuli po, ay kakanta na ang OWA Choir. Okay, may we have the OWA Choir to take center stage. Ang ating OWA Choir. Sige, Director Robert, dito na lang kayo. Hindi man, be. May na ako.